Kaya ito pong Sunday School natin ngayon ay Covenant Theology. Pagpapatuloy lang po ng ginagawa na lesson ni Pastor Diego na Covenant Theology sa series ng kabuuan ng magkasama naming pagtuturo sa Covenant Theology. Ito ay part 29. At so nagkaroon na tayo ng 28 lesson on this subject. At si Pastor Diego ay nagtuturo ng isang particular na pananaw na tinatawag na 1689 Federalism, at ito ay naiiba sa iba pang pananaw sa loob ng Covenant Theology. At ako din actually ay, kung hindi nyo alam, yun din ang aking pananaw. Bago pa man ako sumali sa iglesia na ito, bago pa ako unang makakilala ng Reformed Baptist na person, dahil bago pa man ako sumali sa mga iglesia ng Reformed Baptist ay nagbabasa-basa na ako ng Reformed Theology. At na-convince na ako dati pa, so mga more than 10 years ago, na ito ang tingin kong pananaw na mas nagka-capture ng biblical data for Covenant Theology, kung paano unawain ang mga covenants sa Biblia, ay kung itong tinatawag na pananaw na 1689 Federalism. At ako'y nagulat pagsali ko sa dito sa RGBC 2017 ako sumali noon. Doon pa lang ako na nagulat at doon ko pa lang nakita na iba-iba pala ang pananaw ng mga tao, ng mga Baptist. At ito pala ay mainit na usapin kasi alam ko naman na merong mga konting pagkakaiba ang mga tao, sa pagbabasa pa lang na nagagawa ko noon, ay iniisip ko lang na tanggap lang ng mga tao na meron talagang pagkakaiba, dahil gano'n naman talaga ang mga halos lahat ng bagay, dahil iba-iba tayo ng isip, magkakaiba tayo ng kaunti. Pero pagdating ko nga ay ito pala ay mainit na usapin. Ang iba ay talagang matatalas ang mga minsang pananalita laban sa iba't ibang pananaw. At nais ko ngayon dito rin alinsunod sa gusto ni Pastor Diego na ma-appreciate, matutunang ma-appreciate ng mga members ang turo ng 1689 Federalism particularly, ay itong lesson na aking gagawin at ngayon at sa susunod na linggo ay pag-unawa ng iba't ibang pananaw. At dahil nga para talagang makita kung ano ba itong ini-insist naming pananaw, itong gusto naming ibahagi sa inyo na view, maganda na makita nyo nga ano yung kanyang pagkakaiba, bakit ito yung aming itinuturo at tinitindigan. At sa ngayon, ang gusto kong, ang nais ko nga, ang binigay kong title ay Understanding Different Views. Ito ay gagawin ko lang in 2 parts. Tinanong ako ni Pastor Diego kanina kung sure ba akong 2 parts. Well, ngayon, sure ako na 2 parts pa lang. Kung mangyari na ma-feel ko na kayo ay medyo naguluhan pa rin, magdadagdag ako ng at most 1 more. So, hindi lalampas ng 3, pero sa ngayon, 2 lang. Okay, so, ang layunin ko nga ay magkaroon ng pag-unawa ng iba't ibang pananaw sa Covenant Theology. At sa ngayon, hindi pa ako actually dito sa lesson ko na gagawin this Sunday, ngayon, ay hindi ko muna pupuntahan yung detalye ng mga pagkakaiba ng 1689 Federalism sa ibang pananaw. Ang sasagutin ko pa lang na tanong ay ito: bakit mayroong iba't ibang pananaw? So hindi pa natin muna kikilatisin yung mga detalye ng 1689 Federalism in comparison with other views of Covenant Theology and other Baptist Covenant Theologies, kundi gusto ko lang na tingnan yung tanong na why are there different views? At minsan, ang tanong na ito ay hindi itinatanong ng ganyan ka plain or innocent. Minsan ito ay pointedly tinatanong na bakit kakaiba ang iyong pananaw. So, ang pagkakatanong minsan, lalo na sa 1689 Federalist ngayon, ay bakit nga ba yung pananaw na yan? Why does it sound so strange? Bakit ba yan umiiba doon sa parang mas marami namang tumatayo na yun ang kanilang pananaw?
At ang simpleng kasagutan ay ito, because covenant theology is vast and complex, there has always been some diversity among the Reformed. Ito ang gusto kong ma-appreciate natin ngayong sa pag-aaral nito, na ang covenant theology naman talaga ay isang malawak na pag-aaral, at dahil nga sa lawak ng saklaw ng pag-aaral na ito, noon pa man, maging nung panahon ni Calvin, maging nung panahon ng mga Puritans, ay meron talaga silang mga pagkakaiba. At ang gusto ko ring makita natin na yung pananaw na 1689 federalism ay kaisa doon sa mga iba't ibang pananaw na lumabas noong panahon ng Reformation. So, maganda nga talaga na maunawaan natin na itong covenant theology ay isang malawak na pag-aaral, at dahil doon ay magkakaroon nga ng maraming iba't ibang pananaw. Kung doon pa lang sa definition ng covenant theology, sabi ng Ligonier Editorial tungkol sa kanilang article sa covenant theology is a hermeneutical framework that seeks to understand the Bible according to its covenantal structure. Or kung mahirap intindihin yun, itong sa Wikipedia, kapag sinearch nyo ang salitang covenant theology at tignan nyo lang kung ano yung article sa Wikipedia at sinasabi, covenant theology, also known as covenantalism, federal theology, or federalism, is a biblical theology, a conceptual overview, and interpretive framework for understanding the overall structure of the Bible. So, kung hindi nyo pa nauunawaan kung ano ang covenant theology, anong tinutukoy nun, ang covenant theology ay ang ginamit ditong salita ay hermeneutical framework. Yung hermeneutics ay tinuturo yan sa seminary, isang subject, kung paano mag-interpret ng Bible. Yun yung the science or art of interpreting texts. Yun yung hermeneutics. So sinasabi, it is a hermeneutical framework. Ito daw ang paraan para iyong maunawaan yung buong Biblia. So ang pinaka-goal ng covenant theology ay mapagtahi-tahi yung kwento ng buong Biblia from Genesis to Revelation, lahat ng ginawa ng Diyos from Adam hanggang kay Kristo, lahat ng kanyang ipinahayag na minsan nagmumukhang iba-iba at naging kalituhan nga sa marami. So ang ginagawa ng covenant theology ay nais nila na maunawaan kung ano ang koneksyon ng lahat ng ito at makita yung pagkakaisa ng lahat ng inihayag ng Diyos from Genesis to Revelation. So dahil napakalaki nga nung saklaw, ay nagkakaroon siyempre ng pagkakaiba. So halimbawa kung kayo man ay pagkatapos ng lesson na to ay bigyan ng assignment na sabihin, i-summarize mo nga kung ano yung narinig mong lesson, siguro dahil maikli lang naman yung lesson, pwede pang maging magkamuka yung mga notes nyo. Pero kung sinabi sa inyo na, sige nga, i-summarize nyo yung 28 lessons na naganap for the past Sundays on Covenant Theology, ang kalalabasan sa atin dahil napakarami na ng napag-usapan, ay iba-iba ang lahat ng mga ating sasabihin. So tayo nga ay magkakaroon ng mga pagkakaiba dahil sa lawak ng ating gustong i-summarize, sa lawak ng ating gustong maunawaan, magkakaroon natural ng mga pagkakaiba. At nung panahon pa lamang ng Reformation, kung saan doon pa lamang actually nagsimula na magsalita ang mga teologo tungkol sa covenant of works, covenant of grace, nung mga 17th century, actually mga 1500s, unang lumabas siguro ang salitang covenant of grace. So, before that, walang gumagamit ng salitang yon sapagkat hindi pa yun ang kanilang, hindi pa yun ang naging theological language sa kanilang mga panunulat at hindi pa yun ang mas primary concern nung kanilang mga pagsusulat. So nung dumating na yung Reformation, doon lumalabas at doon nila nakikita yung kahalagahan na maunawaan yung tinatawag na covenant theology, at noon pa man ay iba-iba nga ang kanilang pananaw. Ito si Anthony Burgess, isang prominent
Puritan nung panahon nung 17th century. Sinulat niya ito noong 1647 in a book called Vindice Legis. That is Latin for a vindication of the law. So, yun yung title na makikita nyo sa picture, A Vindication of the Moral Law and the Covenants. So, sinulat niya ito noong 1647 na kung inyong napapansin, yan yung taon kung saan pinublish yung Westminster Confession of Faith. So, nitong panahon na to ay laganap yung pag-uusap tungkol sa covenant theology at mainit nga yung kanilang mga debate tungkol dito. At sinabi ni Anthony Burgess, "This topic is vast and challenging. It resembles the land of Canaan, filled with many giants and significant objections along the way. In the realm of divinity, I find few topics that confuse and perplex learned men as much as this one." So, ito rin mismo, isa sa mga tanyag na Puritans nung panahon na yon, kanyang napansin na iba-iba nga ang pananaw ng mga tao dito at sa kanya pang palagay, the learned men are confused and perplexed about this particular topic. Actually, yung context nitong sinabi mismo ni Anthony Burgess dito ay tungkol pa lamang nga sa iisang punto, tungkol sa paano maunawaan yung Mosaic Covenant. So, ito ay sinasabi ni Burgess, dito pa lang sa punto na yon, napakadami ng iba't ibang pananaw at ang even learned men are confused and perplexed to understand yung nature ng Mosaic Covenant. Ito si Edmund Calamy at sa kanyang libro na Two Solemn Covenants, pinublish din niya noong 1647. Kinukwento niya, dito nagbigay siya ng summary ng nakikita niyang mga iba't ibang pananaw noong panahon noong 17th century. Sabi niya, "Some hold that there be 4 covenants, 2 of works and 2 of grace." O di ba kakaibang pananaw yon? Wala na tayong narinig na ganyan ang pananaw. Pero there are 4 covenants, 2 of works and 2 of grace. The 2 first, one with Adam before the fall and the other with Israel at their turn out of Egypt. And the covenant of grace, the first to Abraham and the other at the incarnation of Jesus Christ. This Mr. Simpson affirmed before a committee of the Assembly of Divines in my hearing. So, doon pa mismo, ang tinutukoy dyan na the Committee of the Assembly of Divines ay yung Westminster Assembly. So, nandun siya sa Westminster Assembly na nagsulat ng Westminster Confession of Faith at merong sa kanila na nag-present ng ganitong pananaw. So, doon mismo sa Westminster Assembly, yung pagtitipon na gumawa ng Westminster Confession of Faith, may ganito ang pananaw, pinipresent ng isa sa mga tumayo doon sa usapan. Tinuloy pa niya, "Others hold that there is but 3 covenants. The first with Adam, the second with Israel at their going out of Egypt, and a third with Jesus Christ. The 2 first of works, and the last of grace." So, may pagkakaiba rin nga kung alin ba ang ituturing na covenant of works, alin ang ituturing na covenant of grace. And this Mr. Burroughs delivered in his exposition sermon in Cornhill in my hearing. So narinig niya to sa sermon na deliver ni Burroughs, si Jeremiah Burroughs, kung kilala nyo, sulat ng The Rare Jewel of Christian Contentment. Sunod, sabi pa niya, "Others hold that there is but 2 covenants, the one of works and the other of grace. Yet the first they hold was made with Israel at Mount Sinai, and no covenant of works before that. And now it is vanished away, and the other a covenant of grace, yet not made till the death of Christ the testator, and this is affirmed by James Pope in a book entitled The Unveiling of Antichrist." So ito nakita siya ng isa pang pananaw, and dito naman dalawa lang yung covenants, pero hindi yung covenant of works with Adam at yung covenant with Christ, kundi covenant of works with Sinai, and then the covenant of grace with Christ. Pero sabi niya, "Others hold that the law at Mount Sinai was a covenant of grace, implying that there is more than one covenant of grace, and this is affirmed by Mr. Anthony Burgess in his Vindication of the Moral Law. Others with myself hold that there is but 2 covenants." Yun daw ang pananaw niya, ni Edmund Calamy. "The one, a covenant of works, then there was a covenant of grace which God the Father made with Jesus Christ from all eternity to save some of the posterity of Adam." So, hindi ko goal na maintindihan natin lahat ng mga iba't ibang pananaw
na nakita ni Edmund Calamy noon at actually may mga magsasabi na itong mga kanyang pag-unawa din dun sa mga pananaw ng iba ay medyo hindi ganun ka-accurate. Pero ang point ay, even the people in the Westminster Assembly ay nagkaiba-iba ng pananaw nung panahon nila. Nakakita talaga sila ng hindi pagsang-ayon at inaamin nila na meron talagang mga pagkakaiba sa punto na ito. Kasi nga ito ay nagsimula pa lang nung mga bandang 1500s yung endeavor to understand the Bible in its covenantal structure at hindi naman din ganun kabilis mag-imprenta ng libro, hindi rin ganun kayaman ng mga tao at yung pagbabasa ay limited lang nung panahon na may araw kasi wala pang mga ilaw. So kapag nagdilim na, hindi na sila makapagbasa. So ito yung mga limitations nung pag-unlad noong pag-iisip tungkol sa covenant theology at makikita nga natin even by the 17th century madami pa talagang mga iba't ibang pananaw. At ang punto lang na gusto kong makita natin ay tulad ng sinabi ni Mark Jones doon sa kanyang parang encyclopedic na pag-aaral dun sa mga pananaw ng mga Puritans, yun yung mga 17th century na Reformed sa Britain. There is no question that Reformed theologians did not all agree on the function of the Old Covenant in the history of redemption, even though there was basic agreement among them about the unity of the covenant of grace and the distinction between the covenant of works and grace. So, makikita nga natin talagang na doon sa 17th century, hindi natin maasahan na merong iisa lamang na pananaw tungkol sa covenant theology. Talagang even in the history of the Reformed tradition, meron talagang mga iba't ibang pananaw. At sabi ni Samuel Renihan sa kanyang article na Particular Baptist Identity and History, the Particular Baptist Covenant Theology sprouted from the unity and diversity of Reformed Covenant Theology. So doon sa sagot na bakit ba kakaiba yung inyong pananaw, yung 1689 federalism, well, una nga ay hindi ito bago, hindi ito strange. It was part of that diversity in the 17th century that already existed then. So noon pa lang ay meron na talagang mga pagkakaiba sa pananaw, mas matunog lang yung ibang pananaw, mas kilala, pero this particular view the particular view that is now being called 1689 federalism was already present as a legitimate view among the Reformed and is demonstrably the majority view held by the particular Baptists who wrote the 1689 Confession. So, ito yung unang gusto nating maunawaan kung dun sa pagkakaiba ng pananaw na 1689 federalism doon sa tinatawag ngayon na classical covenant theology. Ito ay naiiba lang dahil dati pa naman talaga may mga pagkakaiba sa covenant theology at isa lang itong pananaw na ito sa mga variants of acceptable covenant theology within the spectrum of views that has always existed. So, given nga na meron ng ganitong pagkakaiba dati pa man sa covenant theology, na yung covenant theology is a vast and complex topic, hindi ba parang dapat sumuko na lang tayo kasi nga for 500 years mukhang hindi naman nila nalulutas at hindi sila nakakahanap ng iisang tamang pananaw. Well, kaya hindi tayo titigil sa ganun ay dahil naniniwala pa rin tayo sa kahalagahan noong topic kahit na dahil nga sa ating mga limitations ay hindi natin nakikita hindi tayo lahat nagkakaroon ng agreement. Yung kahalagahan ng covenant theology ay magandang napaliwanag ni Bavinck dito sa Reformed Dogmatics. Sabi niya, the doctrine of the covenant achieved dogmatic significance
because the Christian religion had to be understood in its connection with and simultaneously in distinction from the religion of Israel. So sinasabi ni Bavinck na kaya naging mahalaga sa Reformed theology ang doctrine of the covenant ay dahil kinailangan na yung Christian religion ay maunawaan yung kanyang relasyon sa Jewish religion and also its distinction from the Jewish religion. At hindi niya tinutukoy dito yung mga nangyari lang na debate during the Reformation. Tinutukoy niya dito ay nung panahon pa lamang na si Jesus ay nagsimulang mangaral, ay nagkaroon na ng ganong klaseng hindi pagkaunawa sa anong relationship ng Christian religion, yung relihiyon at yung pangangaral na itinuturo ni Jesus doon sa naging tradisyon at pag-unawa nila doon sa Judaismo. So doon nga sa pagtuturo ni Jesus ay siya'y kinakalaban ng mga Hudyo. Halimbawa sa John chapter 8, makikita natin na mayroong mga nagtatanong kay Jesus na ba't ganito ang iyong pananaw? Bakit kami parang hindi kasama dyan? Hindi ba kami mga anak ni Abraham? So sinasabi ngayon naman ni Jesus sa kanila, do not presume to yourselves that you are the children of Abraham. So itong yung ganung usapan na makikita natin ay maaari nating tingnan na maling pag-unawa o hindi maunawaan ng mga Hudyo kung ano ang relasyon nitong tinuturo ni Jesus doon sa kanilang natutunang tradisyon na relihiyon. So, doon pa lamang lumalabas na yung kahalagahan ng understanding the distinction and connection of the Jewish religion to Christianity. Pero makikita rin natin ito doon sa naging experience ni Saul. Saul pa ang tinawag ko kasi si Saul ay naging, sabi niya sa Galatians na siya daw ay he was so zealous for the traditions of his fathers. Sinabi din niya ito sa Philippians na siya ay advancing beyond everyone of his age. Ganun siya ka-dedicated to the Jewish religion. At dahil sa kanyang pag-unawa sa kanyang kinalakihang relihiyon noong naglalabasan itong mga Kristiyano na sinasabing yung Mesiyas daw na itinuturo sa Old Testament ay itong si Kristo, dahil hindi niya ito matanggap at hindi niya maipagtahi yung natutunan niya doon sa itinuturo ng iglesia, ay siya kinalaban niya yung iglesia ng to the point nga na siya ay nagpapapatay ng mga Kristiyano. So nakikita natin kung ano ang tinding kahalagahan ng understanding the relationship of the Old Covenant to the New Covenant. At ang nangyari nga, itong mga sulat na Romans at Galatians, though hindi tinuturing usually na yung Hebrews ay sulat ni Pablo, pero itong mga sulat na ito ay dahil lumalabas sa mga sulat na ito yung naging problema ng early church na hindi nila maunawaan yung connection ng Old Covenant sa New Covenant. Yun yung nangyari sa Romans, kaya nagkaroon ng mga divisions between the Jews and the Gentiles na naging mga Kristiyano. Yun yung nangyari sa Galatians, na yung mga Gentile converts sa Galatia ay nakukonvince ng mga Judaizers dahil may mga dumating sa kanila at sinasabi sa kanila, kailangan nyo pang sundin ngayon yung mga tinuturo sa Old Covenant. So, at sa Hebrews, ang apparent na sinulatan sa mga Hebrews ay dating mga Hudyo na nag-convert to Christianity at gusto nilang bumalik doon sa Judaism, or at least gusto nilang ibalik yung practices na kinalakihan nila sa Judaism on top of their Christian faith. So, yun yung nangyari sa lahat ng mga sinulatang ito, at ang ginawang tugon ni Pablo doon sa mga taga-Roma at sa mga taga-Galatia ay naipaliwanag sa kanila kung ano yung connection ng Old Covenant doon sa New Covenant, and also the distinction between the Old Covenant and the New Covenant. So dito lumalabas kung
kung gaano kahalaga na maunawaan yung relationship ng Old Covenant, New Covenant, at maunawaan yung divine revelation, yung buong Biblia, according to its covenantal structure. Yun yung covenant theology. At ang naging mga pinagkaisahan ng lahat ng Reformed ay tinatawag na natin yung solas. Sinasabi na yung solas ay summary of what the Reformed tradition holds. Though noong panahon ng Reformation, hindi nila ginamit yung mga salitang sola gratia, sola fide, solus Christus. Hindi ito naging slogan sa kanila. Pero yung mga lumalabas sa kanilang pagtuturo at mga ini-emphasize nilang ituro ay na salvation is by grace alone, yung salvation is entirely by faith alone and only in Christ alone. So ito yung lumalabas na pinagkaisahan ng lahat ng Reformed, including yung mga Baptists na naniniwala doon sa Reformation teaching. At makikita natin na in the Confession of Faith na inilabas ng mga Baptist, itong tinindigan nga nila ay yung tinatayuan ng lahat ng mga Reformed. So ang kanilang sinulat tungkol sa covenant theology, yung chapter 7 is of the covenants. So ang kanilang mga in-state sa kanilang confession tungkol sa covenant theology ay tungkol dun sa mga bagay na tinatayuan ng lahat ng Reformed. So halimbawa itong 7.2, itong statement na to ay hango mismo doon sa mga naunang mga confession of faith, yung Westminster Confession at Savoy Declaration. Ito ay sinasabi rin sa mga confession na yon. Man having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace, wherein he freely offereth unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in him, that they may be saved. So, dito yung in-underline ko yung mga salita na nag-highlight ng mga grace alone, faith alone, and Christ alone na concepts. At ito nga ay nagpapakita na yung covenant theology, ito yung gusto nilang makuha at maunawaan dahil nga sa lawak noong Genesis to Revelation, marami in the history of Christianity na nag-iisip na may ibang daan ng kaligtasan nung panahon ng Lumang Tipan. May ibang batas na hinihingi nung panahon ng Lumang Tipan at iba na uli sa Bagong Tipan. Meron namang ibang pag-unawa na noong Lumang Tipan ay yung batas ay napaka-stricto at pagdating ng Bagong Tipan ay hindi na as strict. Pero so tinatawag naman nila yun na Old Law and New Law. So ang hina-highlight ng covenant theology, ang pinaka napagkaisahan ng lahat ng nag-aral in terms of the covenantal framework of the whole Bible, nakita nila that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. At itong statement sa 7.3 ay muli isang pag-highlight nung truth na hinahawakan nga ng lahat ng mga Reformed, that it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. So, makikita natin na yung tinitindigan ng Baptist, yung kanilang inilagay sa kanilang confession, ay ini-highlight lang nila kung ano ang pinagkakaisahan ng lahat ng mga Reformed. So, makikita nga natin kung ito yung pinagkakaisahan ng mga Reformed, ay ano ba yung mga kanilang pinagkakaibahan? Saan ba sila nagkakaiba? At doon nga sa kinote ko kanina kay Mark Jones sa kanyang Summary of a Puritan Theology, lumalabas na kung ano yung bahagi na hindi sila nagkakaisa. Sabi, the Reformed theologians did not all agree on the function of the Old Covenant in the history of redemption. Ito yung pinaka-meat ng pagkakaiba ng lahat ng iba-ibang pananaw. Dahil nagkakaisa naman ng lahat na dito, itong statement na ito, madaling maunawaan ang salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, in terms of the New Testament and after.
nung dumating na si Kristo, nung namatay na si Kristo at siya'y nabuhay muli, ay malinaw na at madaling isipin kung paanong ang kaligtasan ng makasalanan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pananampalataya lamang at kay Kristo lamang. Pero paano mangyayari na nung panahon na hindi pa nagpapakilala si Kristo, hindi pa nagkakatawang tao si Kristo, hindi pa siya namamatay para sa kasalanan, paano nangyayari na ang biyaya, ang kaligtasan ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone? Paano nangyayari na sila ay naligtas din through faith in Christ, pero wala pa nga si Kristo? So, ang sinusubukan ng covenant theology ay maunawaan kung paano na yung salvation na grace alone through faith alone in Christ alone ay nangyari din sa mga tao sa Old Covenant. At doon nagkaiba-iba ngayon yung pananaw ng mga tao. Reformed theologians did not all agree on the function of the Old Covenant in the history of redemption. So, paano nangyari daw na yung Old Covenant ay naghatid ng kaligtasan sa mga sumampalataya noon? Iba-iba ang naging paliwanag. At dito sa Westminster Confession, ito ang kanilang paliwanag. Yung daw covenant of grace, this covenant was differently administered in the time of the law and the time of the gospel. There are not therefore two covenants of grace differing in substance, but one and the same under various dispensations. So ang ginawang paliwanag ng Westminster Confession ay yung iisang tipan, yung tipan ng biyaya na sinabi itong to make a covenant of grace wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him that they may be saved. Yang covenant daw na yan was just differently administered in the time of the law and in the time of the gospel. So, ang kanilang paliwanag sa huling last statement nila, there are not therefore two covenants of grace differing in substance, but one and the same under various dispensations. Ito yung pinapaliwanag ni Pastor na yung paliwanag ng Westminster Confession, paano nagligtas si Kristo noon, nandun na siya dati, hindi lang nila makilala kasi nakadisguise or may ibang suot. Pero ngayong pagdating sa New Testament, ay inalis niya na yung kanyang damit at mas kilala na siya, si Kristo pala yun, yung nagligtas sa akin. Parang ganoon yung magiging paliwanag ng Westminster Confession kasi nga ito daw yung paraan na si Kristo ang nagligtas sa lahat, pero hindi pa lang ganun kaliwanag dati na si Kristo yon. Ngayon, sinasabi ko nga na hindi yan ang pananaw ng 1689 Federalism. Hindi yun ang paliwanag. At yun yung i-explain ko sa mga susunod na linggo. Pero para lang din bigyan ng pahapyaw na sagot doon, gamit lang din yung analogy, yung kanila ay si Kristo na iba yung suot. Ang paliwanag ng 1689 Federalism ay wala si Kristo, yung anino lang niya ang nandun. Yun yung ginamit na lengguwahe ng Biblia, ng writer of Hebrews, na naligtas sila ni Kristo dahil nakita nila yung kanyang anino doon sa lumang tipan. At si Kristo pa din ay yung nagligtas sa kanila. So, pareho silang nagsasabi na by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nagkakaiba lang sila ng paliwanag kung paano nung lumang tipan ay naidala yon. Sabi, si Kristo daw ay dumating at may iba lang na suot, may veil lang yung nadala. Yung paliwanag natin ay mas malapit, analogy lang to, so wag nating masyadong pigain yung analogy, pero yung medyo pagkakaiba ay na sa 1689 Federalism, sabi nila na ang biblical language ay anino niya, yung nakita ng mga tao sa lumang tipan, at dahil they looked beyond the shadow, natuto silang tumingin beyond the shadow, doon sila naligtas. Yung gustong paliwanag ng Westminster Confession ay na doon pa lang, kahit na hindi pa nila kilala si Kristo noon at hindi pa nila nauunawa ang lubos kung ano yung nakita nila na si Kristo pala yun dahil nga nakadisguise,
siya na mismo yung nagligtas, yung kanilang limited na pag-unawa. At yun yung hindi sinasang-ayunan ng mga Baptist at ng marami ding ibang reform dahil hindi nga yun ang pananaw ng lahat. Ito nga, nilagayin ko, the three forms of unity written in 1561, 1563, and 1619. Yan ay tumutukoy sa Belgic Confession, Heidelberg Catechism, at the Canons of Dort ay hindi nagpapaliwanag ng specific na position on covenant theology at kung paanong yung Old Covenant ay nagdala ng Covenant of Grace or ng salvation by grace alone. Dahil hindi ito inilagay sa mga naunang Reformed confessions, yung mga churches in that tradition, na tinatawag ngayon na the Dutch Reformed, ay mas malawak actually ang diversity. Dahil yung Westminster Confession ay naging very specific sa kanilang pananaw at nilagay nila na ang paraan kung paano nangyari yun ay dahil a different administration of the same covenant, yun yung kanilang paliwanag sa kanilang confession. So, sa mga churches na sumusunod sa Westminster Confession, yan ang naging medyo similar ang kanilang pananaw, though ngayon din, among Presbyterians who hold to the Westminster Confession, meron sa kanilang nagsasabi na lang na I take exception to that statement or ini-interpret na lang nila differently yung statement na yun. Pero lumalabas nga na talagang hindi na re-represent noong language ng two administrations of the same covenant yung lahat ng pananaw ng mga Reformed theologians. At meron ngang mga notable Reformed theologians who deviated from the language of one covenant and different administrations. Ito nga yung isang example, si Jeremiah Burroughs. Sabi, Burroughs adopts a position similar to that of John Cameron, who viewed Sinai as a subservient covenant that did not properly belong to either the covenant of works or the covenant of grace. So, itong ang nagsulat nito ay si Mark Jones, at si Mark Jones ay isang Presbyterian na humahawak sa Westminster Confession at kanyang kinikilala na maraming mga notable theologians who deviated from that language at meron talagang mga ibang pananaw on covenant theology. Siya rin ang nagsabi, si Thomas Goodwin, ay isa pang theologian. Si Thomas Goodwin ang aking, sabihin ko, ng second favorite Puritan. At si Thomas Goodwin ay isa ding theologian na iba ang kanyang pananaw. Again, si Cameron ang kanyang influence. Thomas Goodwin registers agreement with Cameron when he refers to the Old Covenant as fidus subservience to the gospel, as learned Cameron calls it. So siya mismo, yun nga yung kanyang pananaw, naniniwala siya doon sa pananaw na yung Old Covenant was a subservient covenant, not a administration of the covenant of grace. And this happens to be my number one favorite Puritan, si John Owen. Sabi ni John Owen sa kanyang exposition of the letter to the Hebrews, sabi niya, these things being observed, we may consider that the Scripture does plainly and expressly make mention of two testaments or covenants, and distinguish between them in such a way as what is spoken can hardly be accommodated to a twofold administration of the same covenant. So dito, diretsong sinasabi ni John Owen na para sa kanya hindi sang-ayon sa biblical language yung two administrations of the same covenant. So, ito nga ang mga notable influential Reformed theologians ay nagpapakita na may variety of views in covenant theology. The Baptist Confession intentionally sought to embrace the diversity of Reformed covenant theology. Ito yung ginawa ng mga Baptist noong nagsulat ang Westminster Confession ng kanilang Confession of Faith at nilagay nga nila yung kanilang controversial statement on the covenants na yun nga lumalabas ay hindi naman lahat ng mga Reformed ay sang-ayon
So noong 1658, nagsulat dito nga pala sa Westminster Confession, kasama doon si Thomas Goodwin. Si Thomas Goodwin ay yung binanggit ko kanina na hindi nag-agree doon sa language ng Westminster Confession. Nandun siya nung ito'y sinulat at siya'y nagpaubaya na lang dahil siya'y outnumbered by yung mga ibang teologo. So anong nangyari? Noong 1658, si Thomas Goodwin, isa sa mga main writers of the Savoy Declaration, ay gumawa ng ibang statement. At meron din siyang ginawang sa 1658 Savoy Declaration, ay gumawa sila ng statement on the covenant na medyo iba doon sa Westminster Confession, though malapit pa rin. Ginamit pa rin nila yung different administrations, pero hindi na nila ginamit yung administrations of the same covenant. Medyo iniiba na nila yung language para mag-accommodate ng mas malawak na diversity. At ang ginawa ng Baptist ay talagang kinuha na nila yung language that embraces all the diverse views. Kaya sila in-state in that way yung kanilang pananaw sa 1689 Confession is precisely to embrace the diversity of Reformed Covenant theology. Dito nga yung ginamit na language ng Westminster Confession, the covenant was differently administered in the time of the law and in the time of the gospel. Dito, hinighlight ko na in red kung ano yung ginamit nilang ibang salita. Sabi sa 7.3 ng Baptist, this covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. So, imbis na gamitin yung differently administered at yung same, one and the same under various dispensations, ang ginagamit ng Baptist ay revealed in the gospel first to Adam until the full discovery was completed in the New Testament. So, itong ganitong ganitong language ay actually acceptable even to Pedobaptists, dun sa Presbyterians at sa lahat ng iba. Kasi nga ang layunin ng Baptist ay makuha yung diversity ng mga Reformed at kasi nga ang gusto nila ay may pakita na sila ay nagkakaisa. So, imbis na maglatag ng isang particular view that might exclude other views, ang ginawa ng Baptist ay gumawa sila ng statement that embraces diversity. At actually, ang ginawa nga nila ay hindi na nagpauso sila at nag-isip sila paano ba yun may embrace. Ang ginamit nila ay isang statement from someone else. Hindi sila ang nagsimula niyan. Ito ay si William Perkins. Si William Perkins ay tinatawag na the father of Puritanism at sinulat niya ito noong 1595. An exposition of the Apostles' Creed. At he was so influential, kaya nga siya tinatawag na the father of Puritanism, dahil itong kanyang mga aklat ay ang ginagamit na resources ng mga Puritans. So makikita natin sa kanyang paliwanag tungkol sa Covenant of Grace, napaka-familiar na language. This covenant was first of all revealed and delivered to our first parents in these words. The seed of the woman shall bruise the serpent's head, and afterward it was continued and renewed with the part of Adam's posterity, as with Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. But it was most fully revealed and accomplished at the coming of Christ. So makikita natin na itong language na to yung pinagbasihan ng mga Baptist para yun na lang ang state nila sa kanilang confession. At para mas makita natin kung gaano sila kapareho, kinulayan ko in blue yung mga similar na pinalitan lang nila yung words, pero pareho ang ibig sabihin, at naka-bold na ngayon dito yung mga exactly the same words. So, halimbawa, this covenant was first of all revealed. Ito, ginamit yun ng Baptist. This covenant is revealed first of all. Tapos, ang ginamit ni Perkins ay, to our first parents in these words, the seed of the woman shall bruise the serpent's head. Ang mga Baptist, ginamit na lang nila to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman. So si Perkins, kinote niya yung buong Genesis 3:15, yung mga Baptist ay sinamarize na lang nila, the promise of salvation by the seed of the woman. And afterwards, by further steps, ngayon si Perkins ay inisa-isa yung steps na
Adam's posterity, Abraham, Isaac, Jacob. Pero ginawang sinamarize lang ng mga Baptist by farther steps. At most fully revealed and accomplished at the coming of Christ, at yun ginamit din na salita ng mga Baptist ay until the full discovery thereof was completed in the New Testament. So makikita natin na ang ginagawa nga ng Baptist ay they are trying to embrace the diverse views of covenant theology dahil nga noong yung mga Baptist mismo and makikita natin merong listahan kung sino ang mga pumirma, lumagda doon sa Confession of Faith na nagsulat ng 1689 Confession. At inaral na ni Samuel Renihan ang kanilang mga available writings at majority of them really held to what is now called 1689 Federalism. It is a demonstrable fact na pwede niyong halungkatin ang lahat ng kanilang sinulat at yun nga ang kanilang pananaw. Pero yung mga Baptist na yung sila, naisip nila, hindi naman natin gusto pa rin na ilagay na lang natin dito yung 1689 Federalism na view, kundi ang ginawa nila ay niyakap nila yung diverse views dahil hindi nga nila nakikita na dapat itong maging sanhi ng paghiwa-hiwalay or ng maging basehan kung sino ang mga churches na kanilang makaka-fellowship. So they stated the most general principle that everybody held to, that the one covenant of grace is the one covenant that saved everyone. Hindi na lang nila specify kung paano nagligtas yung covenant of grace in the old covenant dahil yun nga yung pinagtatalunan. So, ito yung pinaka-lesson na gusto kong makuha natin dito because covenant theology is vast and complex. We should allow for diversity. Ito nga yung ginawa ng mga Baptist. They allowed for diversity at do not be dismissive of differing views. At ito ay sa isang banda, isang reminder sa mga 1689 Federalists. Ito yung mga nangyari na nung nagkaroon ng rediscovery of 1689 Federalism, ay naging dismissive sila of the other Baptist views. Na para kayong mga hindi sumusunod or nakikinig sa inyong Baptist fathers. So, medyo naging dismissive sila of the other Baptist views. At minsan din, ay sa kabila din naman na kabilang direksyon, may dismissive of 1689 Federalism na sinasabing kakaiba yung pananaw na yan, at bago lang yan. Well, yun nga, dapat nating makita at yun yung gusto ko sanang ipakita sa lesson na ito na yung covenant theology has always been a vast and complex subject at kailangan nating tanggapin na meron tayong pagkakaiba. So, given nga na merong limitasyon ang kaya nating maunawaan, dapat ba tumigil na lang tayo? Yun nga yung isang pinakita ko kanina na yung kahalagahan ng covenant theology, ang kinakalabasan nung panahon ng biblical times ay para kay Pablo, nagiging heretic kapag ikaw ay dinadagdagan mo ng Old Covenant ang New Covenant. Pero maliban doon, between Presbyterians and Baptists, kung sila ay nagkakaiba in their covenant theology, ang kinalabasan nga ay yung iba ay nagbabaptize ng baby at yung iba ay hindi. So, dito nakatali yung mga church practices and other views doon sa covenant theology. Ngayon, between Baptists at yung differing views, kahit na pareho pa rin tayong Baptist, naniniwala tayo sa isang gospel at sa isang way of salvation, ay meron din niyang mga implications. At kaya nga patuloy tayong nag-aaral, patuloy tayong nakikipag-discuss on regarding our differences para mas buo nating makita yung ni-reveal sa atin ng Diyos. Kasi yun nga ang pinakalayunin ng covenant theology na talagang accurately mapagtahi-tahi ang lahat ng sinabi sa atin ng Diyos from Genesis to Revelation at to really make us wise for salvation, which according to the all Reformed covenant theologians is by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. So yun lamang po muna ang lesson ko for this Sunday. Next week ko i-cover yung specific points of differences
ng 1689 federalism at doon ko sana maipapaliwanag kung ano yung particular points para ma-identify natin ito ang 1689 federalism, ito ang hindi 1689 federalism, at bakit natin tinitingnan ito na mahalaga. Anyway, sa ngayon, tungkol dito po, meron po bang katanungan? Ano, in-explain mo na parang iba yung approach ng mga Baptists sa sa Presbyterians or sa nag-hold ng Westminster Confession about yung pag-state kung ano yung hino-hold na position tungkol sa covenant theology. So pinakita mo na sa Westminster Confession mas specific yung parang nire-recommend nila na paniwalaan. Hindi recommend yung word, diba? Parang yung position nila about covenant theology. Pero sa Baptist, mas winaiden nila yung acceptance kung ano yung mga positions na pwedeng na pwedeng i-hold ng mga nag-hold sa 1689. So, dito sa slide mo, sinasabi mo, do not be dismissive of differing views. Parang pinapakita mo na dismissive of differing views yung Westminster, yung nag-hold sa Westminster. So parang ang tanong ko ay ano yung attitude na yun na meron ng Westminster na parang gusto nila na parang i-preach tong position na to, na importante itong position na nila about covenant theology, pero sa Baptist parang hindi importante. So ano yung spirit behind that? Nung sinulat yung Westminster Confession, hindi ko masasabi na yung puso nila was to dismiss other views. Ang kinalabasan nga rin naman talaga over time ay lumalabas na not even all those there in the Westminster Assembly would not necessarily use that language. So at yun nga, before nung Westminster Confession, marami ng mga iba-ibang pananaw on how to explain the relationship of the Old Covenant to the New Covenant sa maraming mga Reformed theologians. So tingin ko lang yung Westminster Confession did state something na mas exclusive sa ang tinutukoy ko ay hindi necessarily na the act of writing that statement was exclusive, kundi basta yung attitude lang ng hindi yan reformed, hindi yan biblical, hindi yan ang ibig kong ding sabihin ay dismissive. Kaya nilinaw ko yan na do not be dismissive of differing views, at hindi na wag kang mag-disagree or do not stand against any different view, kundi ang sinabi ko lang ay do not be dismissive. Ibig sabihin, wag mong maliitin, wag kang magkaroon ng attitude na ang mga ganitong ibang pananaw ay nagmumula from stupidity or lack of learning or whatever. So hindi ko iniisip na yung Westminster Confession necessarily ay dismissive of other views, kundi na yung sinulat nila doon was very specific. In the course of history nga, lumalabas na it does not capture the diversity of Reformed views, and Reformed theologians themselves, even those who hold to the Westminster Confession, ay nagde-deviate from that particular language. So, kulang po yun. Meron pa po ba? Ayun, so next week nga po ay doon natin lilinawin kung ano ang difference ng 1689 federalism from other views. Gusto ko lang sa lesson na ito na magkaroon tayo ng pag-unawa na the covenant theology is really vast and complex, at kaya ko to itinuro ay para pagdating din natin sa pag-aaral on 1689 federalism, hindi tayo magkaroon nga ng attitude na ito lang yung tama or
maging masyado ring dismissive of 1689 federalism kung meron kayong ibang pananaw, kundi magkaroon tayo ng pag-approach sa topic na to na may understanding that there has always been a diversity of views within Reformed theology, at tayo ay naglalayon lang na to understand even a little bit more, hoping that we can gain more, feed more of God's grace as revealed in His Scripture. Anyway, tayo po ngayon ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong pahayag sa banal na kasulatan, sa iyong pagpapakilala sa amin ng inyong kalooban, at sa paghahayag ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo lamang. At ito ngang pahayag mong ito ang tanging daan para kami ay maligtas, ngunit nga sa aming kasalanan at kahinaan, kami ay bulag sa liwanag na ito, at maging sa pagpapakilala mo sa banal na kasulatan, kami ay hirap na makaunawa liban sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kaya nga nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga gawa mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magbigay ng karunungan sa mga nauna sa amin, sa mga teologo ng mga nakaraang mga panahon, na patuloy na nagdadala sa amin at tumutulong sa amin na magbigay ng pag-unawa ng inyong pagpapahayag ng tanging daan para sa kaligtasan, ng pagpapahayag ng Ebanghelyo na si Kristo nga lang ang daan para kami ay maligtas mula sa aming kasalanan. Dalangin nga namin na patuloy niyo pang pagliwanagin sa amin ang pagpapahayag ng inyong biyaya, nang sa gayon lumalim nga ang aming pasasalamat at pagkamangha sa iyo. Patuloy niyo pa kaming samahan sa natitilang oras sa araw na ito, at gamitin niyo ang lahat ng aming mga gawain upang mapalalim ang aming pagtingin sa inyong kaluwalhatian at pataasin ang aming pasasalamat. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.